Umupo ka dito at, ni isang luha, walang tumulo sa mukha mo. Ipapakita ko sa iyo ang isang masterclass sa interogasyon. Alam mo ba ang ibig sabihin ng luha ng buwaya? Parang wala talagang luha yon. Ang dalamhati, hindi mo yan mapapeke. Binubunyag ng mga detektib ang kasinungalingan ng mamamatay tao. Kung manonood ka dito sa TV habang nakahiga sa kama at umiinom ng beer pare, sasabihin mo, sabi niya, hindi ka na niya gusto. Ayaw na niyang mabuhay pa. Umasta siyang parang asawang nagluluksa matapos matagpuan ng misis niyang patay sa bathtub. Pero alam ng mga detektib ang totoo. Kung paano nila napabagsak ang mamamatay taong ito on the case na inihahandog ng Law and Crime. Kahangahangang makita kapag nabubunyag ang kasinungalingan. Sa mga interogasyon, nakikita nating akala ng mga suspect na loko nila ang pulis. Ang kwento sa umpisa, maaring maganda pakinggan. Pero kapag ang pundasyon ng kwento ay kasinungalingan, siguradong babagsak ito. Maglalakas loob ako dito at sasabihin ko na ikaw ay isang halimaw. Ito ang asawa ng pinaghihinalaan. Siya si Jessica Taylor Sullivan, may 2 anak na babae na natagpuang patay sa kanyang apartment isang araw ng tagsibol sa Alvin, Texas, timog ng Houston. Ayon sa pulisya, nakita nila si Jessica nakayuko sa gilid ng bathtub, nakadapa at nakalubog sa tubig ang ulo at balikat niya. Hinila nila siya palabas ng mapansing malamig at matigas na ang katawan dahil sa rigor mortis. Siya kainupo sa sahig ng banyo. Natagpuan ng pulisya si Jessica matapos silang tawagin para tiyakin ang kalagayan niya dahil hindi pumasok sa paaralan ang kanyang mga anak na babae kaya nag-alala ang mga tao. Pagdating ng mga pulis, sinabi nilang ang 9 na taong gulang na anak ni Jessica ang nagbukas ng pinto bandang 10:00 ng umaga at dinala ng batang iyon ang mga pulis sa banyo kung saan niya sinabi na naroon ang kanyang ina. Nakita ng mga pulis na nakakandado ang pinto. Si Jessica ay may hiwalay na asawang si Brandon Garrett. Inapusahan si Garrett na inatake si Jessica ilang araw bago siya namatay. Kaya may warrant ang mga pulis para arestuhin siya kaugnay ng insidenteng iyon at dinala nila siya. Sige, pwede mo ba ikwento sa akin ng kaunti tungkol doon? Gusto mo ba sabihin sa akin kahit kaunti tungkol doon? Oo. Pakisabi lang sa madaling salita kung bakit tayo nandito. Ako ay may manic bipolar at tinatawag ba natin itong depresyon? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Pwede bang lakasan mo ang boses mo? Mahina kasi rinig ko. Ako ay may manic bipolar depression disorder. At sa paglipas ng panahon, kapag ginahayaan ko lang, di ko ginagamot, minsan nawawalan ako ng malay. May mga nangyayari na hindi ko alam. Alam mo, biglang nangyayari ito, tapos balik ulit ako sa normal na parang walang nangyari. Nangyayari talaga yon. Hindi ko ito dinadahilan. Tinatanggap ko lang ang pagkakamali na nangyari. At nangyari ito noong Lunes o Linggo. Pasensya na. Nangyari ito noong Linggo. Sinabi sa akin ng asawa ko na nasaktan ko ang damdamin niya kaya ako nabalisa. Sinira ko ang pinto ko, ang harap na pinto, at sinakal ko siya. Nang napagtanto ko kung ano ang nangyayari, tumigil ako. Pinayagan ko siyang umalis. Pupunta ako sa bahay ng nanay niya. At yun ang nangyari doon. Ito. Naudyok iyon. At yun ang huling pinag-usapan namin ng asawa ko. Sinabi mong naudyok iyon. Nagsimula si Brandon na parang tapat. Aminado siyang nawalan siya ng kontrol kay Jessica noong Linggo at sinakal niya talaga ito. Inamin niya ito sa pulis na malinaw na mabigat na krimen. Tinanong siya ng pulis kung kailan huli niyang nakausap ang hiwalay na asawa bago ito natagpuang patay noong Miyerkules ng umaga. Ang huling gabi na nakausap ko ang asawa ko ay noong Martes. Nasa telepono siya at nag-FaceTime kami. Paulit-ulit niyang sinasabi, pasensya na, kasalanan ko ito. Ako ang nagudyok sa'yo, ako ang may gawa nito. Alam mo, tapos na ang buhay natin. Yun lang ang paulit-ulit niyang sinasabi, tapos na ang buhay natin. Tapos na ang buhay natin, at pasensya na, kasalanan ko ito. Pero paulit-ulit kong sinasabi, hindi mo kasalanan ito. Sabi niya, hindi, mahal kita, kasalanan ko ito. Ako ang may gawa nito sa'yo.
Sabi ko, ulit-ulit kong sinasabi sa kanya, hindi mo kasalanan. Sabi ko, magpapatingin na lang ako sa sarili ko kaysa pumunta sa ospital. Paulit-ulit niyan sinasabi na itatakwil ako ng pamilya ko dahil mahal kita at ayokong pakawalan ka. Matindi ang kwento. Humingi ng tawad si Jessica sa kanya matapos ang pananakit sa loob ng tahanan. Sabi niya, wala siya sa bahay ni Jessica noon. Pagkatapos ng away nila noong linggo, nakituloy siya sa isang kaibigan. At nung nagising ako kaninang umaga, sa totoo lang, ang naalala ko lang ay nagising ako ng maaga, mga alas 3. At naramdaman ko lang na parang malamig ang pakiramdam ng katawan ko. At nag-text ako sa kanya, parang, okay ka lang ba? Anong nangyayari? Wala pa rin akong sagot. Walang sagot kahit maghapon ko na siyang tinitext at tinatawagan. Kaya si Brandon ay talagang umaarte sa isang banda na parang nagdadalamhating asawa. Kwento niya, nakaramdam siya ng kakaibang ginaw at nagising sa gitna ng gabi dahil alam niyang may mali. Sa kahit anong punto ng lahat ng ito, kung nag-aalala ka talaga sa kalagayan niya, bakit hindi mo tinawagan ng pulisya? Yun lang ang kakaiba, iniisip ko rin. Officer Hill, iniisip ko talagang tawagan siya pero... Sabi ko nga, hindi ko alam ang nangyayari. Ayokong magpanik sila kaya mas gusto ko ibang pumunta doon. Lalo na't pupunta na rin si Officer Hill. Ako sana ang kukuha. Sinabihan niya ako kapag may warrant na inilabas dahil wala akong kaalam-alam na may warrant na pala. Wala talaga akong alam. Pero sinabi niya sa akin na siya na ang bahala. Ayoko talaga. Ayoko magmukhang sinusundan o in-stalk ko siya. Sige. Kaya ako, sige, ikaw na. Nung tinawag mo yun na isa, nabanggit mo ba sa paaralan ang tungkol sa usapan ninyo? Hindi ba nila sinabi sa'yo na suicidal siya? Suicidal? Ako. Ito. Kasama niya. Ako hindi ko talaga inisip na gagawin niya yon, kahit ano. Kaya ang huling pumasok sa isip ko ay pagpapakamatay. Akala ko aalis lang siya dahil paulit-ulit niyang sinasabi na aalis siya. Mag-ayos lang muna siya ng sarili, tulad ng dati, tulad noong galit pa siya. Sabi niya aalis siya, kaya mas gugustuhin ko na lang na umalis siya. Mas gusto kong siguraduhin kung wala na siya. Gusto kong makasiguro bago ako bumalik sa bahay. At dahil bukod doon, bala ko rin naman, ibig kong sabihin, alam kong gusto ko rin siyang bigyan ng espasyo. Yun lang talaga yon. Ibig ko sabihin, napakapalusot na sagot yan sa isang diretsyong tanong. Sinimula na ng pulis na ilahad ang mga katotohanang nakita raw nila. Kung hindi ito pagpatay o kung hindi siya pinatay ng ibang tao, anong nangyari? Hindi ko alam ginawa niya kasi wala ako roon, wala ako sa bahay. Tinanong ko paano siya natagpuan at ano nangyari, pero wala talaga akong alam. Hindi ko masasagot kung ano ang ginawa niya. Ang alam ko lang, masama ang loob niya noong huli naming usap. Siya ay natagpuang nakadapa sa isang bathtub na puno ng tubig. Kailan siya natagpuan? Hindi siya basta na lang nahulog sa bathtub na yun. Hindi niya nilagay sarili niya sa bathtub. Kaya nakita ka ng bathtub. Nasa bathtub ang mukha niya habang nakalabas ang kalahati ng katawan. Kaya may isip mo kung anong itsura nun. At ako, alam ko na nabanggit mo na. Ang pagpapakamatay ng ilang beses. Hindi lang sa paaralan, pati kay Detective Jackson din. Hindi ito pagpapakamatay. Kaya kung magiging tapat tayo, hindi ikaw yun. Kung wala kang kilalaman dito, sinong may gawa? Asawa mo siya, kilala mo siya. Alam mo ang mga kaibigan at contact niya? Hindi ko siya kilala pero siya. Hindi ko kilala ang karamihan sa mga kaibigan niya. Kasi Magkasama na kayo mula noong ikinasal kayo noong Nobyembre, tama ba? sasabihin niya sa'yo,
Bilang asawa niya, sasabihin niya sa'yo ang tungkol sa mga taong ayaw niya at sa mga taong ayaw sa kanya. Kung may ganun kalalang bagay, malamang hindi niya rin alam yun. Sinong sobrang galit sa asawa mo para gawin yan sa kanya? Sabi ko, hindi yun aksidente. Hindi niya ginawa yun sa sarili. May 2 bata sa apartment na yun na hindi gumawa nun sa kanya. Brandon, Ito. ito ang pagkakataon mo para maging tapat. Oo, naging tapat ako sa'yo buong oras. Alam ko ang mangyari. Naging tapat ako sa'yo buong panahong ito. Buong panahong ito. Naging tapat ako sa'yo sa buong panahong ito. Hindi ko iniisip na naging tapat ka, naging tapat ako. Oo. Una sa lahat, 95% ng oras na kausap ka namin. Sa sahig ka lang nakatingin, hindi sa amin. Tumingin ka lang kapag gusto mo makita ang reaksyon namin sa mga sinasabi mo. Yun lang ang tanging pagkakataon na tumingin ka sa amin. Hindi po totoo yan, sir. Oo sir, totoo po. Hindi po ito ang una kong beses at hindi rin po ito ang una ninyo. Pero may mga bagay po kaming hinahanap na palatandaan na hindi nagsasabi ng totoo ang isang tao. Ako? Sa ngayon pare, tama ka halos sa lahat ng mga yan. Hindi ko pa natatagpuan ang hinahanap ko. Kaya, ito na ang chance mo. Baka nagkamali ka. Baka may masama nangyari o nag-away kayo. Hindi namin alam. Kailangan namin ikaw ang magbigay ng mga detalye na yun. Kung gusto mo lang maglaro at sabihin hindi ko alam ang nangyari, wala ako ron. Pagkatapos, makukuha na namin ang resulta ng autopsy at cellphone records mo. Makakakuha kami ng ebidensyang nagpapatunay ng kabaligtaran yan. Hindi ito maganda para sa iyo, pa. Pakiusap, simulan mo ng pindutin. Alam mo kung ano sa tingin ko ang nangyari. Parang nagkamali ka lang, di ko iniisip na masama ang balak mo sa asawa ko. Based lang sa mga kilos mo buong araw. Sa paraan ng kilos mo mayan, alam mo nagkamali ka. May ginawa kang kalokohan, medyo napasobra ka. At ngayon, patay na ang asawa mo dahil doon. Ibig ko sabihin, sarili mo lang ang kinakausap mo. Hindi mo ginawa yan. Hindi mo naman sinasabi sa akin yan. Hindi ko lang. Ako pang sinisisi dito. Ano, hindi ko maalala ngayon. Ako pa sinisi. Kaya ganyan ako nung sinabi mo yon. Ang ibig kong sabihin, sa una, parang, wala naman ako doon. Brandon, asawa mo siya. At pupunta ka. At nakakatanggap kami ng impormasyon na may mga kakaiba kang tawag sa telepono na hindi mo naman karaniwang ginagawa. Kapag kausap kita sa telepono, sinasabi mo sa akin na pupunta ka dito pagkatapos mong malaman na pumanaw ng asawa mo. Tapos, mag-iikot ka pa ng 5 oras pa. At sinasabi mo sa amin na natakot ka. Kung ako nalaman kong patay ng asawa ko, pupunta agad ako dun sa lalong madaling panahon na kaya ko. Nang una akong makarating, papunta na ako nang makabalik ako sa kotse ko. Paalis na ako dito sa lalong madaling panahon na kaya ko. Uy pare, Brandon, tumigil ka. Tejo. Pinobala mo kami, pinadoloko mo kami. Tama si Detective Jackson. Kahit sinong normal na tao, kapag nalaman nilang patay na ang asawa nila, binalaan ka man o hindi, alam mo man na may warrant ka o wala,
pupunta ka pa rin sa pulis at susubukang alamin kung ano talaga ang nangyari. Sinimula na ng pulis ang investigasyon sa alibi ni Brandon na nasa bahay daw siya ng kaibigan niya. Kaya yung taong sinabi mong pinagtuluyan mo sa loob ng 48 oras mula nang mag-away kayo ng asawa mo nung linggo. Anong sasabihin mo kung sabihin ko sa'yo na nakausap na namin ang taong yan? Sa totoo, siya mismo ang lumapit sa amin. At sinabi niya sa amin na puro ka lang salita, na hindi ka naman talaga pumunta doon, hindi ka naman talaga nakituloy sa kanya. At ayaw na raw niya magkaroon ng kinalaman sa kahit ano dito. At nagsisinungaling ka raw tungkol doon. Hindi naman totoo yun. Hindi naman totoo yun. Hindi po, sir. Hindi niya sinabi yun. Alam kong hindi niya sinabi yun. Oh, sinabi niya. Ayaw niya madamay sa gulong ito. Hindi ko sinabi hindi mo nakausap siya. Maleno na nakausap mo na. Pero hindi ko iniisip na tatawagan tayo ng taong yon at sasabihin, hindi ko alam ang nangyayari. Ayoko madamay. Hindi ko alam anong sinasabi niya sa inyo. Gusto kong malinis ang pangalan ko sa sitwasyong ito. Ang baging yan, alam kong hindi totoo yan. Kahit ano pang inilagay mo sa isip mo na sasabihin mo sa amin ngayon, nung alam mong hindi mo maiiwasang makipag-usap sa amin. Alam kong sapat ang talino mo para maintindihan yun. Pero kahit anong kwento ang nasa isip mo, hindi ito tumutugma, hindi ito uubra. Nanindigan si Brandon na wala siyang alam sa nangyari sa 1 oras at kalahati ng interogasyon. Pero hindi pa siya tapos. Idinitin siya ng mga pulis magdamag. Kinabukasan, kinausap ulit siya. Dito na siya bumigay. Naglaro na rin talaga ako ng sports. 2 beses akong napunitan ng ACL bilang wide receiver. Alam mo yung football? Oh! Pumupunta talaga ako sa alinman sa OU, Texas Tech, Louisiana Tech, o may isa pa. Hindi ko maiisip kung ano yon. Gaano ka nakatangkad na yon? 6 na talampakan at 1 pulgada. Anong taas mo nung huling taon mo sa high school? Mga 6 talampakan ako nun. Parang nga dagdagan pa ng 1 pulgada. Magkano ang timbang mo nun? Napunit ang ACL ko nung junior year. Pero nung kasagsagan ko, 185 lbs ang timbang ko. Ayaw mo bang bumalik sa timbang na 185? Oo, tumatakbo ako ng 4.39 sa 4 at 10 sa 100. Paano mo nasira ang ACL mo? Sa paglapad, na-tackle ka, or paano? Walang bantay o humawak sa akin nang mangyari yon sa spring practice habang tumatakbo ako. Ayon sa doktor, may kakaiba talaga. Mas mabilis daw akong tumakbo kaysa sa kaya ng katawan ko nung nag-cut ako. Diyos ko, nasalo ko bola at nag-cut packet ng field. Umiikot katawan ko, pero di sumunod binti ko. Umikot lang talaga siya. Nag-pop siya. Nangyari ba yon sa laro o ensayo? Hindi. Sa spring practice yon, 7-on-7. Grabe naman yon. Nandun ang coach ko sa Texas Tech na nanonood. Pero gusto ko talagang sumali at sana nakalaro ko si Danny Amendola. Nasa Woodlands noon si Danny Amendola. Magka-batch kami noong taong yon. Sana magka-team kami ni Danny Amendola. Mabagal magsimula ang detective. Tinanong lang niya si Garrett tungkol sa magagandang araw niya sa high school football. Inulit ni Garrett ang kwento na narinig natin kahapon. Inatake niya si Jessica noong linggo. Lumipat siya sa iba ng ilang araw. Nag-FaceTime sila ni Jessica noong Martes ng gabi at nalaman niyang patay na si Jessica noong Miyerkules. Ngayon, 2nd araw na at hindi na muling mapapaloko ang mga pulis sa larong ito. At ang telepono mo ay kumonekta sa Wi-Fi noong Martes ng gabi. Ang tanging paraan para makakonekta ang telepono mo sa Wi-Fi ng apartment ay kung malapit ka talaga doon. Hindi ang telepono ko. Sandali lang. Sige. Iyan ang nasa record, hindi ko pa siya nakita. Si Detective Jackson ang tumingin at yan ang sinabi niya. Kaya may paliwalag ba kung bakit, kung wala ka ron, bakit ang telepono mo ay... Kasi may app ako sa telepono ko at ang magagawa ko ay ma-check ang lahat. Ang tawag dito ay Xfinity Hi-Fi. Maring yon ang dahilan kasi pwede kong makita kung ano ang nakakonekta sa Wi-Fi ko. Ilang beses ko ring binuksan ang app na yon nung gabing bago yon. Palagi kong ginagamit yon. Anong ibig kong sabihin na binuksan mo yung app na yon? Pagbukas mo ng app, sa tingin ko, sa phone ko ito, kumokonekta.
Kahit hindi wifi ang gamit ng phone ko, sa app ito konektado. Oo, pero hindi. Nakaponekta ang phone mo sa app, sa wifi, ang phone ko. Oo. Nasa phone ko ang app. Pero hindi sa pamamagitan ng app. Automatikong nag-sync lang ito sa wifi. Hindi ko ginawa yun sa phone ko. Ibig kong sabihin, anong oras daw nangyari yon? Sa tingin ko, hindi ako sigurado. Huwag mo akong pahawakan dito. Siguro mga alas 10 o lampas alas 10 ng gabi yon. Nabasa ng mga license plate reader ang sasakyan mo papunta ng Alvin mga alas 9. Nandun ka na, oo. Napatay na ang akin ng alas 2 ng madaling araw. Nakalimutan kong kunin ang krus. Alas 2 ng madaling araw. Patay na yon ng alas 10. Oo, walang duda tungkol dyan. Hindi ko alam na hindi ko minaneho ang kotse ko ng gabi yun. Talaga? Sabi mo, ikaw lang nagmamaneho ng kotse mo. Pero ako ay... Hindi ako. Sige, sandali lang. Ito ay teknolohiya, okay? Hindi ko ito maintindihan, pero may ibang tao na nakakaintindi at sinasabi nila sa akin na ito ay maaasahan, okay? Ayan, nag-usap tayo kanina. Nabanggit ko na bahagi ng pagbuti, ng pag-aalaga sa iyong mental health ay ang pagtanggap ng responsibilidad. Kung si Zoe ay nakaupo dito ngayon, ang iyong 5 taong gulang na anak na babae, kung nakaupo siya dito ngayon at alam niya ang nangyari, alam niya ang lahat ng nangyari ngayong linggo. Ano sa tingin mo ang isipin niya ngayon habang pinapakinggan ka niyang sabihin ito sa akin? Tungkol saan? Anong bahagi? Tungkol sa sinabi mong wala ka sa 288 at hindi kumonekta ang telepono mo sa wifi noong Martes ng gabi. Ibig kong sabihin, kasama ko si Zoe dito. Maniniwala siya sa akin, pero yon ang totoo. Pero paano kung alam ni Zoe ang totoo? Hindi ko minaneho ang kotse ko. Alam ko. Sinasabi mo bang ibang nagmaneho ng kotse mo? Hindi. Hindi ko lang minaneho ang kotse ko. Hindi ako umalis. Hindi ako pumunta doon nung Martes. So hindi naman ako eksperto sa body language pero makikita mo na si Brandon ay may ekspresyon ng isang lalaking nahuhuli sa pagsisinungaling niya habang nangyayari ito. Nakayuko siya at pabulol magsalita. Darating ang oras na haharap ka sa hukom o hurado. At sasabihin nila, ito si Brandon Garrett, ito ang ginawa niya. At sinasabi ni Brandon na hindi niya ginawa yon. At ito lang ang lahat ng ebidensyang meron kami na nagsasabing siya ang gumawa. Pero nung tinanong namin siya tungkol dito, sinabi niya, wala ako doon, hindi ko ginawa yon, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Sige. May isa pang sitwasyon kapag umarap ka sa hukom o hurado. Si Brandon Garrett ito at ito ang ginawa niya. Nang tanungin namin siya, inamin niyang mali at malaking pagkakamali ang nagawa niya. Hinayaan niyang manayag ang sakit sa pag-iisip at hindi niya iniinom ang gamot niya. Parang nabaliw siya, napikon siya sa kanya at nadala siya ng emosyon at sobrang nagsisisi siya. Gusto niyang sana'y mawala na lang ang lahat at maging maayos ulit ang lahat. Pero alam niyang hindi na pwede. Gagawin niya ang lahat para maitama ang buhay ng 2 batang babae. Sige, ngayon, sabihin natin ikaw ang hukom. Sino sa 2 lalaking iyon ang pagbibigyan mo? Yung una, walang alam, wala doon? O yung isa na? Aminado siyang nagkamali siya dahil nadala lang. Nanayag sa kanya ang emosyon at kalagayan ng isip niya. Sino sa 2 iyon ang pagbibigyan mo? May pagbibigyan ka ba sa kanila? Sasabihin ko sana na nagsabi ng totoo si Brandon. Sasabihin ko sana na nagsabi ng totoo si Brandon. Sino sa kanila ang gagawin mong halimbawa? Yung una o yung pangalawa? Pangalawa? Ha? Gagawin mong halimbawa yung pangalawa, yung nagsabi ng totoo. Hindi. Hindi ko gagawin. Yung una, ganyan talaga ang kalikasan ng tao, Brandon. Ganyan talaga. Hindi mahalaga kung isa kang hukom, hurado, pulis, o tagapamahala ng konstruksyon. Ganyan talaga ang tao at ganun nating tinitingnan ng lahat. Gusto nating maniwala na may kabutihan sa tao. Ayaw nating isipin gaya ng sabi ni Detective White na may mga halimaw sa mundo. Kaya kung isa kang halimaw ka talaga.
Kung hindi ka naman halimaw, kailangan mong sabihin sa amin na hindi ka halimaw. Hindi ako halimaw. Naniniwala ako sa'yo. 100% akong naniniwala sa'yo kapag sinabi mo yan sa akin. Naniniwala ako ng sakit mo sa pag-iisip, ang hindi mo pag-inom ng gamot, ang mga emosyon at ang katotohanang mawawala na naman ang asawa mo at baka pati pamilya mo ay mga dahilan. Anong nangyari, Brandon? Hindi ko alam kung anong nangyari. Huminga ka ng malalim. Kwento mo sa amin kung anong nangyari. Brandon? Ikwento mo sa amin kung anong nangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari. Brandon! Ikaw lang dito ang may alam sa nangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari. Yan ang sinusubukan kong sabihin sa inyo mga pare. Hindi ko alam anong nangyari. Dito nagsisimula lumabas ang katotohanan. Dahil sabi ko, Brandon, tingnan mo ako. Hindi ito palilin lang. Minsan nagtatanong ako ng alam ko ng sagot, pero ito kung pahayag mo. Ayokong pangunahan ang sasabihin mo o ng iba. Hindi yon patas sa kanila. Kaya kailangan ikaw magsabi, hindi ako. Gusto ka niya makita, kaya sabi mong bibiyahe ka sa 6 ng Martes. Kaya gusto ka niya makita. At pagkatapos, saan ka pumunta mula sa 6? Alam ko naman, kailangan ko lang isipin sa kalagayan. O, nagmamaneo ka punta sa bahay, ibig kong sabihin. Hindi kita marinig, sinasabi ko lang. Nagmamaneho ako, hindi kita marinig. Hindi ko naman nakalaing umiiyak siya. At nung nakarating ka doon, saan ka nag-park sa apartment complex noong Martes? Nung Martes ng gabi, sinabi niyang wag muna at i-text ko siya. Pumasok muna ako sandali, pero bukas pa yung pinto. May susi ka ba o hindi nakakandado ang pinto? Siyang nagbukas. Ibinigay ko sa kanya ang susi ko nung Lunes. Siya ang nagbukas ng pinto. Anong una niyang sinabi pagpasok? Hindi ako nakipag-usap sa kanya. Sige, pagkabukas niya ng pinto, saan ka pumunta pagkatapos? Pumasok ka ba? Saan ka nagpunta pagkatapos? Pumasok ako. Nakita ko nakalok ang pinto ng kwarto. Nakita mo nakalock ang pinto ng kwarto niya? Anong sumunod na nangyari? Hindi ako pumasok sa kwarto. Kaya nga, Nasa kwarto ba siya? akala ko di ko alam. Kaya nga. Ginawa ko yun tungkol sa telepono. Mirkilis lang ako, paulit-ulit na nang amusta sa lahat. Hindi ko alam ang nangyayari. Brandon, tingnan mo ako sandali. Kung kailangan mong husgahan ng isang tao at nakaupo ka dyan bilang hukom o hurado, papasok ba yan, Brandon? Hindi. Alam mong hindi. Ibig kong sabihin, pero yun ang totoo. Alam kong parang baliw pakinggan. Kaya nga sabi ko, ewan ko na lang, tingnan mo ako. Tingnan mo ako, may... Walang tinatawag na baliw. May mga taong nangangailangan ng tulong o gamot dahil sa mga problema. Lahat tayo dumaranas nito. Hindi mo agad malalampasan yan. Mahirap sa simula, pero gagaan din. Makikita mo ang liwanag, pero hindi mo ito makikita kung ayaw mong alisin ang madilim na ulap. Alam mo yan. Umamin si Brandon na nasa bahay siya ni Jessica pero hindi pa rin niya sinasabi ang buong nangyari. Isipin mong papasok ka sa pinto. Tulad na sabi ni Detective Taylor, hindi ko sinasabing nagsisinungaling ka. Alam kong mahirap balikan at ito ay isang masakit na alaala. Hindi mo malalampasan yan kung hindi mo gagawin. Kaya papasok mo sa pintuan, pakikwento mo sa akin kung anong nangyari sa'yo, pakiusap. Ang natatandaan ko lang, nandun ang bag ko sa sala. Tapos, binuksan ko ang ilaw para makita ang bag ko at ayon, nandun nga ang bag ko sa sala. Kasi sinabi ko sa kanya, hindi, sa sala, sinabi ko sa kanya na ilagay niya dun. Sinabi ko sa kanya na sigurado na nandoon ang bag ko kasi naiwan ko yon. Pinatay ko ang ilaw nang makita ko yon para hindi ako matisod kasi nasa likod. Yung pink na banig na laging nasa kwarto ng anak mong babae, nilagay niya sa harap ng pinto. Natapilog sana ako kung hindi ko binuksan ng ilaw. At pagkatapos, naglakad ako papunta sa kwarto at kumatok ako sa pinto.
At nung kumatok ako sa pinto, sabi ko, "Babe, pwede ba kitang makita?" Sabi niya, "Hindi." Sabi ko, "Babe, gusto kitang makita." Pero sabi niya, "Hindi, umalis ka." Kaya umupo ako sa sofa. Tapos, may ekstrang susi ako. Kinuha ko ito sa mesa. Sinara at niloko ang pinto bago umalis. Hindi. Ikwento mo sa amin ang tungkol sa pagtatalo na nangyari sa inyo. Wala kami naging pagtatalo. Narinig ng mga kapitbahay. Pakiusap, ikwento mo sa amin ang tungkol sa pagtatalo. Wala kaming pagtatalo. Nagkaroon kami ng pagtatalo. Pag-uusap, sa tingin ko pag-uusap ang itatawag mo ron. Walang sijawan, wala talagang ganun. Sige, sabihin mo sa akin kung anong nangyari. So, ang sinasabi mo, linawin ko lang ito dahil ito ang maririnig ng isang hukom at ng korte. Sinasabi mo na walang sigawan, wala. Sinasabi mo na walang pagtatalo. So, palihim kang pumasok at pinatay mo siya. Ang sinasabi mo ay palihim kang pumasok doon at pinatay mo siya na parang isang serial killer, ano? Hindi po, sir. Hindi mo sinasabi sa akin na ginawa mo ito dahil sa biglaang bugso ng damdamin na isang depensa. Hindi mo ito ginawa dahil sa biglaang bugso ng damdamin. Hindi mo ito ginawa dahil sa galit. Ginawa mo ito dahil masama ka. Yan ang sinasabi mo sa akin. Dahil walang duda sa ginawa mo. Hindi po, sir. Hindi po. Hindi ito dahil sa biglaang bugso ng damdamin. Pwede ko bang sabihin ito? Nakita na niya akong galit. Marami na kaming pinagdaanan sa trabaho nitong mga taon at malapit kami. Nakita na niyang mawalan ako ng kontrol dahil sa bugso ng damdamin. Lahat tayo, ganun din. Ako, naranasan ko na, pati siya. Lahat ng tao pwedeng magalit. Hindi man sa ganong antas, pero lahat pwedeng magalit. Kasama ka na doon. Nauunawa ng tao ang nagagalit hanggang mawalan ng sarili. Pero hindi nila maintindihan ang palihim na pumapatay habang natutulog ang biktima. Hindi ako naniniwala ang ginawa niya yon. Hindi rin ako naniniwala. At higit pa yon kaysa sa kailangan ko mula sa'yo. Iyan lang ang meron tayo at pwede natin ipakita sa ngayon dahil ikaw ay... Hindi ako naniniwala dyan. Hindi mo nga sinasabi sa amin. Hindi ako naniniwalang ganun ka kasama. Pero, dahil ikaw, Ganito na lang, may sasabihin ako. Babae ang District Attorney ng Missouri County. At tuwing may babaeng biktima na sangkot, siya ay parang istriktong ama. At sasabihin ko na sa iyo na yon, ganyan ka ipapakita bilang isang masamang tao. ikaw, ano? Hindi ako at si Detective White naniniwalang ganun ka, pero sinasabi mong iyon ang nangyari. Ito, alam mo, itong pagkakataon mo para sabihin ang panig mo tungkol dito, imbes na kami lang ang magbase sa ebidensya at mga katotohanan. Ang ebidensya at katotohanan ay walang emosyon. Sa wakas, bumigay na siya. Kung hindi ka palihim ang pumasok para sabihin ikaw ang masama at papatayin mo siya at hindi mo ginawa yun, dapat mailabas mo ang panig mo. Yun ang pataas. Sa tingin mo ba? Na hindi sinadya ang nangyari o na hindi ka isang halimaw. Sa tingin mo ba na hindi ka isang halimaw? Sa tingin mo ba mahalaga pang sabihin ang panig mo o magpapatuloy ka na lang na parang walang nangyari? Hindi ka dapat tumili ngayon. Sensya na, di ko maintindihan ang tanong. Ano ba ang nangyari sa inyo? Ano yung alitan nyo? Siya ba? Ano ba ang nag-joke sa'yo? Nung Martes ng gabi sa kwarto niya, ano ang nangyari? Yun ang tanong. Anong ibig mong sabihin? At huwag mong sabihin nag-usap lang kayo tapos umalis ka dahil alam naming hindi yan ang totoo. At ang mas mahalaga, alam mo at alam namin na hindi yan ang totoo. Kaya hindi mo kami niloloko dito. Niloloko mo lang ang sarili mo kung tutuusin. Hindi ka namin niloko kahit kailan, Brandon. Tungkol sa kahit ano. Mahalaga ito para sa kinabukasan mo. Kung may mitigating circumstance dyan, ikaw ang dapat magsabi na. Sinadya mo ba ito o aksidente? Sabihin mo lang, sinadya mo ba o aksidente? Brandon, sinadya mo ba o aksidente lang? Brandon, huwag mong itago ang mukha mo sa likod ng mga kamay mo.
Sinadya mo ba o aksidente? Brandon, sinadya mo ba ito? O aksidente lang? Alam mo namang napakalaking kaibahan yan, di ba? Brandon! Sinadya mo ba o aksidente lang? Tama. Brandon, sinadya mo ba? O aksidente lang? Sinabi niya sa akin na gawin ko. Hindi kita marinig. Sinabi niya sa'yo na gawin mo. Sino ang nagsabi sa'yo na gawin mo? Brandon, tinan mo ako sandali. Brandon, tinan mo ako. Brandon, Ayos ko sa... sabihin mo, sagutin mo. Sinadya ba o aksidente? Sinadya ba o aksidente lang? Sabi niya, ayaw na raw niyang mabuhay. Sabi niya, ayaw na niya sa'yo. Ayaw na niyang mabuhay. Ayaw na niya mabuhay. Ayaw na niyang mabuhay. Akala mo ba gusto niyang ikaw? Gusto niya ang pumatay sa kanya. Sabi niya, itinakwil siya ng pamilya niya. Sabi mo, itinakwil siya ng pamilya niya. Sinabi niya na iyon lang ang meron siya. Ako at ang pamilya niya ba ang tinutukoy niya? Sinadya ba yun o aksidente lang? Aksidente lang yun, di ko sinadya. Paano nangyaring aksidente lang yon? Sa tingin ko, nanggaling yan sa makina nung Lunes o Linggo ng gabi. Pasensya na. Linggo ng gabi yon. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kamay ko. Ibig kong sabihin, ang kanyang leeg sa kamay ko. Noon Martes, ipinatong niya ang leeg niya sa mga kamay mo nung Martes. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari noon. Balikan natin nung binuksan mo ang pinto at pumasok ka. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Pumasok ako sa pintuan. At nag-uusap kami at umiiyak siya. Pumasok ka tapos ano, hindi kita marinig anong sinabi mo. Umiiyak siya. Umupo ka ng maayos. Umiiyak siya. Sige. At pagkatapos, ano nangyari? Umiiyak siya at paulit-ulit na sinasabing ayaw na niyang mabuhay. Ayaw na daw niyang mabuhay. Madalas niyang sabihin na itinakwil o itatakwil siya ng pamilya niya. Tinanggap niya akong muli at sinabing mahal niya ako. At ang ibig niyang sabihin, ginawa ko na ang lahat para sa kanya. Anong nangyari pagkatapos? Nakaupo siya malapit sa banyo. Nakatayo ako nung una, pero naupo ako sa tabi ng kama. Sa side ko ng kama habang kinakausap siya. At ang side ko ng kama ay yung side na may malaking maganda. Isa sa mga berbing yon. At kung nakaharap ka sa kama, nasa kaliwang bahagi yon sa side ko. Sige. At nakaupo ako sa bahaging yun ng kama habang nakikipag-usap. Sabi niya ayaw niya akong mawala at ayaw na niyang mabuhay. Tinanong ko, anong ibig mong sabihin sa ayaw mo nang mabuhay? Lumapit siya. Tinuha niya ang kamay ko at inakay ako papunta sa banyo at may tubig na sa bathtub. Akala ko maliligo lang siya, pero hindi pala. Ano ang iniisip mo? Nagtaka ako kasi may tubig sa bathtub, pero hindi siya naliligo doon. Samantalang, naliligo naman siya sa shower. Kaya weird talaga para sa akin. At ako naman, tinanong ko, anong problema? Anong problema? At siya, tumingin siya sa salamin, at ako naman, tininan ko lang ang mukha niya. Umiiyak siya. Hindi ko pa siya nakitang umiyak ng ganon kalakas. Ipinatong niya ang kamay niya sa kamay kong nasa leeg niya. Sinabi niya, ayoko nang mabuhay. At nagsimula na niyang pisilin ang kamay ko. At malungkot siyang nagsalita. Ano ang sinimulan niyang pisilin? Sinimulan niyang pisilin ang kamay ko. Parang ako. Noong una, nakaupo lang sila. Sinubukan ko siyang hilahin pababa pero tumanggi siya. At ayoko rin siyang biglain. Sinabi niya, "Huwag!" Tinaas ko ang mga kamay ko. Pinisil niya ang kamay ko at sinabi, "Gawin mo."
Tumayo lang siya roon at inulit, gawin mo. Sabi niya, doon siya nagsimula dahil hindi na raw siya mabubuhay pa. Gaano katagal niyang pinisil ang kanyang lege? Hindi naman matagal. Sige, ano sa tingin mo? Baka hindi pa nga umabot ng 1 minuto. Eh ano nangyari pagkatapos nun? Parang nawalan siya ng malay at natumba sa bathtub. At pagkatapos nun, ano nangyari? At pagkatapos nun, hindi ko alam, parang hindi na siya gumalaw pagkatapos nun. Parang wala na siya. At hindi naman tumagal yon. Anong nangyari pagkatapos nun? Iniwan ko siya saglit, siya rin ang nagsabi sa akin na gawin yon. Hindi ko inasahan ang nangyari. Hindi ko naman ginawa ng matagal para mangyari yon. Sa tingin ko, hindi ko naman ginawa yon ng ganun katagal. Gusto mo ba ng isang basong tubig o iba pa? Pwede mo ba akong pagbigyan? Pwede mo bang ipakita dito sa kahon kung gaano kalakas mo pinisil ang leeg mo? Pisil mo lang. Wala akong pakialam kung maduro mong kahon. Wala akong pakialam kung maduro mo ito. Pakita mo sa akin kung gaano kalakas ang... Inisyo mo ito. Malamang, ganyan lang kalakas. Ayan na yon. Pwede mong durugin ang kahon na yan kahit gaano mo gusto. Wala akong pakialam. Malamang ganun yon. Pakiramdam ko nagkapasa na siya nung una ko palang ginawa. At ako, Sa tingin ko, ganyan. sa tingin ko natamaan ko yung pasa o kung ano man yon. Pakiramdam ko sobrang baba kaya may nagawa ako. Parang ganun lang ba? Ganun mo ba ginagawa? Oo, halos ganun nga. Oh, ganoon ba kalakas ang pisil mo? Tingnan mo yan. Kukuha kami ng isang basong tubig para sa iyo. Sig! Malakay na ang pinagbago ng kwento. Alam na nating si Brandon ang pumatay kay Jessica pero hindi pa rin tugma ang bago niyang kwento. Ayon sa kanya, siya raw ang humiling kay Brandon na sakalin siya hanggang mamatay. Tapos basta na lang siyang nahulog sa bathtub. Hindi pinaniwalaan ng pulisya ang kwento dahil ayon sa forensics kasinumalingan ito. Pero sana yun ako, alam ko na yung ilan sa mga sinabi mo sa amin, totoo, pero may ilan din na hindi. Ibig ko sabihin, gaya na sinabi ko pare, kayang buuin ng pulisya kung ano talaga nangyari. Kulang na lang ngayon bakit, kaya binibigyan ka namin ng chance na ipaliwanag. Tulad ng sabi ni Detective Taylor, halimaw ba o may problema lang sa pag-iisip? Maglalakas loob ako dito at sasabihin ko na isa kang halimaw. Sasabihin ko kung bakit. Sinakal mo at isinubsob ang ulo ng babae sa bathtub hanggang malunod siya. Pagkatapos, maayos at tahimik mong kinuha ang mga gamit mo at tumakas ka sa lugar ng krimen. At ngayon, nakaupo ka dito at umiiyak ng luha ng buwaya na parang ginawa mo lang dahil sinabi niya sa'yo na gawin mo. Hindi lang niya inutos, pinilit ka pa niyang gawin yon. Hinawakan niya ang malaking katawan mo. 6 na talampakan at 300 libra, pinisil ang mga kamay mo sa leeg niya hanggang sa mamatay siya sa sakal at dumagsak sa bathtub at nalunod. Alam mo ba ang kahulugan ng luha ng buwaya? Iyan parang walang luha. Ang dalamhati, hindi mo yan mapapeke. Upo ka dito at iyak at o. Wala namang kahit isang luha na tumulo mula sa mga mata mo. Hindi mo nga kaya maging tapat dito sa kwartong ito at tanggapin ang responsibilidad sa ginawa mo. Uupo ka lang di dyan at magsisinungaling ng harapan sa 2 lalaki na may pinagsamang 62 taon sa pagpapatupad ng batas at susubukang kumbinsihin kami. Sinakal ng batang babae ang sarili gamit ang iyong mga kamay, nahulog sa bathtub at nalunod. Hindi ko sinabi na sinakal niya ang sarili niya gamit ang mga kamay ko. Hindi ko sinabi na sinakal niya ang sarili niya. Hindi ko sinabi na ginawa niya yon. Sinasabi mo na idiniin niya ang mga kamay niya at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Nahimatay siya at nahulog sa bathtub. Sandali. Nahulog siya sa bathtub. Alam mo ba kung ano nasa pinakailalim ng bathtub na yon? Sa ilalim ng ulo niya? Dugo. Dugo. Alam mo ba kung bakit may dugo? Dahil tumama ang mukha niya sa pinakailalim ng bathtub na yon. Oh! Hindi. Yan, ebidensya yan pare. May mga litrato ako niyan. Hindi yan ang nangyari. Baka di mo alam, pero ganun ang nangyari. Hindi yan ang nangyari, anak. Pare, wag mong sabihin na himatay lang siya tapos nahulog sa bathtub. Hindi yan ang nangyari. At nalunod. Hindi yan ang nangyari, anak. Kung ganun, sabihin mo sa akin kung ano talagang nangyari. Dahil hindi yan ang sinabi mo sa akin kanina lang. Yan ang totoong nangyari. Hindi yan ang nangyari. Hindi yan ang nangyari. Tama na. Brandon, alam mong hindi yan ang nangyari. At alam mong hindi mo kami napaniwala.
Alisin ko na lang si Detective White kasi mabait siya. Gusto kanyang paniwalaan kahit may duda siya. Pero ako, lampas na ako ron. Isa kang walang awang mamamatay tao. Sinakal mo ang babae, pinanatili mo ang ulo niya sa ilalim ng tubig hanggang malunod. Pagkatapos, tahimik kang umalis ng bahay. Mas inuna mo ang sarili mong buhay. Kaya hindi ka man lang tumawag sa 911, hindi mo sinubukang buhayin siya o hilahin ang ulo niya palabas ng tubig. Hindi, kasi alam mong pagpasok ng ulo niya sa tubig, patay na siya dahil pinanatili mo ang ulo niya sa ilalim ng tubig hanggang tumigil siyang gumalaw. At ngayon, nandito ka, sinusubok ang kumbinsihin ang dalawang investigador. Siya ay nahulog sa bathtub. Ito lang naman ang kailangan ko sabihin sa'yo. Nakikinig ka ba sa mga salitang lumalabas sa bibig mo? Napapahinto ka ba at napapaisip kung may katuturan ba sa'yo ang mga salitang yon? Ha? Maaring walang saysay yun sa labas. Pero wala talagang saysay kasi wala namang saysay yon. Walang katuturan ang lahat ng ito. Dahilan kung bakit hinahawakan ng buo. Hindi. Maaring hindi nga. Pero ang sinasabi mo ay hindi naman ganun ka-illogical. Inaresto at nahatulan si Brandon Garrett sa pagpatay ng asawang hiwalay na sa kanya, si Jessica Taylor Sullivan. Ipinapakita ng online na talaan ng korte na siya ay nagsisilbi ng habambuhay na pagkakakulong sa bilangguan ng estado ng Texas. Hanggang dito na lang ang On The Case, hatid ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube, Spotify, at panurin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Kita tayo sa susunod.